Magandang araw, viewers! Ako nga pala si Mika. Katulad nyo, ay may kuwentong pag-ibig rin ako. Halika at pakinggan nyo. Siguradong marami kayong matututunan at mararamdaman. Lungkot, saya, galit, inis, at iba pa. Sana ay tapusin nyo. Naniniwala si Mika Valdez na ang mga lalaki ay may dalawang uri lamang. Una, yung tipong nagmamahal ng tunay. At pangalawa, yung tipong akala mong nagmamahal ng tunay. Sa loob ng 2 taon, naniwala siyang si Brian Salcedo ay nasa unang kategorya. Huli na nang mapagtanto niyang mali siya. Isang nursing student si Mika sa umaga at part-time cashier naman sa convenience store sa gabi. Noong estudyante pa lamang siya. Lahat ng iyon ay ginagawa niya para makapagtapos. Yun ang kanyang plano kasama ang kanyang anak at natupad naman yon. Mika, teka lang! Tawag ni Cheska kay Mika. Hapong-hapo pa ito habang nakahawak sa tuhod. Oh, bakit ka tumatakbo? Nagtanong ka ba talaga? Sa haba ng binti mo, sa tingin mo maaabutan kita kapag naglakad lang ako? Ay, kaninang umaga pa kita tinatawagan. Ba't hindi ka sumasagot sa tawag ko? Malamang busy ako sa trabaho. 5:00 ako natapos kahapon. Ay, sige na nga. Alam ko namang mahal mo pa rin ako. Huminto si Cheska at hinawakan ang braso niya. Pero Mika, nakita mo ba yung post ni Brian kahapon sa Facebook? Hindi ako nagfe-Facebook. Mika, bakit? Ay, may bagong girlfriend si Brian. Nag-post siya ng picture nila sa Tagaytay. May caption pang, "Finally, found my forever." Tapos, 3 buwan pa lang kayong nagkahiwalay. Pilit na mangumiti si Mika kahit ang totoo. Tila dinudurog siya ng paulit-ulit. Hindi na siya nagsalita pa. Nagpatuloy lamang sa paglalakad. Hindi alintana sa kanyang pandinig ang nagsasalitang hindi alintana sa kanyang paningin. Hindi alintana sa kanyang pandinig ang nagsasalitang si Cheska na panay ang tanong kung ayos lang ba siya. Dahil alam niyang kahit sabihin niya rito na hindi, wala namang maitutulong yun. Oh, ayos ka lang ba? Okay lang. Sigurado ka? Sigurado ako. Kasi parang Cheska. Huminto si Mika at tumingin sa kaibigan. 3 buwan na. 3 buwan na akong okay. Huwag na natin siyang pag-usapan. Matagal na tiningnan ni Cheska ang mukha niya, yung tipong tingin na naghahanap ng katotohanan sa likod ng lahat ng narinig nito. Kitang-kita rin niya ang pag-aalala sa mga mata nito, kaya't nginitian niya ang kaibigan para hindi na ito mag-alala pa. Nag-aalangan namang ngumiti pabalik ang kaibigan, ngunit nanahimik na rin ito at hindi na nangulit pa. Nagpasalamat rin si Mika. Nang lumipas ang ilang linggo na hindi na nagtatanong pa si Cheska sa kanya tungkol sa kanila ni Brian. Ngunit laking gulat ni Micah nang biglang may babaeng na nadyang banggain siya at tapunan ng bitbit nitong kape. Yan, haharang-harang ka kasi sa daan. Ang lawak-lawak ng hospital sa lobby. At saka, ba't ba kasi wala ka sa garbage bag? Doon nababagay ang isang katulad mong babae na sinusubukang agawin ng boyfriend ng ibang tao. Bungad ni Bea. Hindi na pinansin pa ni Mika ang ibang sinabi ng babaeng kaharap niya. Pasensya na, miss. Umiwas naman talaga ako. Kaso hindi ko naman alam na pupunta ka pa rin pala doon. Babayaran ko na lang yung natapon mong coffee. No need. Kaya ko namang bumili ng 10 ganyan. I just want you to stay away from Brian. Kahit na dinadala mo pa ang anak ninyo. Ako naman talaga ang fiancé niya, noon pa man.
Lumalapit-lapit ka lang. Oo na, sa'yo na. Hindi ko naman aagawin. Hindi ko kailangan ng isang basurang katulad niya. Anong sabi mo? Wala kang karapatan na pagsabihan ng ganyan si Brian! Hindi inaasahan ni Mika na itinulak siya ni Bea, kaya agad siyang nawalan ng balanse at muntik nang matumba nang biglang may naramdaman siyang bisig na nakahawak sa kanyang bewang. Pagtingin niya kung sino yun, ay isang hindi pamilyar na mukha ng lalaki ang bumungad sa kanya. Nagtanong pa ito kung ayos lang siya. Sa kabila namang banda, si Bea ay nanggagalaiti dahil hindi siya natumba sa ginawa nitong pagtulak sa kanya. Dahan-dahan siyang itinayo ng lalaki. At laking gulat niya nang ipulupot nito ang braso sa kanyang bewang at masuyo siyang hinigit, papalapit sa tabi nito. At sino yung lalaking yan? Huwag mong sabihin boyfriend mo na. And look at him! Malala pa siya sa hampas lupa. Ew! At anong klaseng tsinelas yung suot mo? Kahit pulubi, hindi yan susuotin. Ha? Anong boyfriend ang pinagsasabi mo? Oh, boyfriend niya ako. Anong masama ron? Don't dare me. I can pay for your life. Ang katulad mo, walang karapatang tumagal dito sa mundo. Are you threatening me? Hindi naman. I'm just telling you to think wisely. Pero parang ganun na rin. Walang pwedeng magsalita ng masama at manakit sa girlfriend ko. Pagkasabi nito noon, ay hinila na siya papalayo ng lalaki. Nang mawala na sa paningin nila si Bea, saka lamang kumawala si Mika mula sa pagkakahawak ng lalaki. Gusto niya sanang magpasalamat dito ngunit hindi niya rin magawa dahil naiinis siya sa kasinungalingan nito kanina. Nang titigan niya ang lalaki ay naka-hospital gown lamang ito at walang kapares ang suot na tsinelas. Panay rin ang tingin nito sa paligid na parabang meron itong tinataguan. Sakalang ito tumingin sa kanya ng tila masigurado nito na silang dalawa lang ang naroon. Kamusta ka? May baon ka bang damit dyan? Ayos lang ako. Kaya kong sarili ko. Saka may uniform naman ako dito. Makakapagbihis ako. That's good. What I mean is, may dala ka bang extra na damit dyan? Gusto ko sanang magbihis. Teka, pasyente ka ba rito? Tatakas ka, no? Ang galing mo pa man din magsinungaling. Pati nga ako dinamay mo doon sa kasinungalingan mo kanina. Anong pangalan mo? Ano ako? Baliw? Para sabihin sa'yo yung pangalan ko? Para mahuli ako? Pagkatapos kitang tulungan? Talagang nakalabas na dapat ako. Kung di lang kita nakitang matutumba. Kita ko rin kasing may laman yung tiyan mo. Kaya tinulungan kita. Tapos ako ngayon, damit lang naman hinihiram ko, pinagdadamot mo pa. Tila na konsensya naman si Mika sa sinabi nito. Sa postura kasi nito, sa tingin niya, tinatakasan nito ang bayarin nito sa ospital. Bumuntong hininga naman siya bago magsalita. Fine, pero hindi ka na pwedeng tumakas. Ako na ang magbabayad ng hospital bills mo. Pasasalamat ko na lang din sa pagligtas mo sa amin ng anak ko, kaya bumalik ka na sa kwarto mo at magpagaling. Napataas naman ang kilay ni Mika nang nakangiti lang siyang tinitigan ni Daniel. Nang huli ay tumango na ang lalaki at nagpaalam na sa kanya. Hindi naman napansin ni Mika na nakangiti na pala siya habang nakatanaw sa pawalang imahe ng lalaki sa kanyang mga mata. Nabalik lamang siya sa ulirat nang marinig na tinatawag na ang pangalan niya. Inabutan na ng gabi si Mika katulad ng nakasanayan niya simula nang maging nurse siya. Mabuti na lamang ay ang pamilya ng kaibigan niya ang may-ari ng ospital na yon, kaya kahit may laman na ang tiyan niya, tinanggap pa rin siya roon. Malalim ang iniisip niya, kaya hindi niya napansin ang papalapit na yapak sa kanyang kinaroroonan. At nang tingnan niya kung sino yun, ay mukha ni Brian ang bumungad sa kanya. Brian, anong ginagawa mo dito?
Totoo ba, Mika? May boyfriend ka na raw, sabi ni Bea. Bakit mo tinatanong? Saka, ano bang paki mo kung meron o wala? Akala ko ba maghihintay ka? Akala ko ba hihintayin mo ako? Mika naman. Ha? Hihintayin? Ayos ka lang ba, Brian? Ikakasal ka na oh. Sabi mo lang sa akin tutuparin mo lang yung pangarap mo bago ka bumalik sa amin ng anak mo. Pero ano? Ikakasal ka na. So please lang. Huwag kang umakto na parang ikaw pa yung dehado. So, totoo nga. Mika, please. Sagutin mo naman ako. Wala akong panahon makipag-usap sa'yo, Brian. Tapos na tayo. Wala ka nang pake sa nangyayari sa buhay ko. Pagkasabi noon ni Mika, tinalikuran niya na ang lalaki. Ngunit hinawakan siya nito sa balikat at hinatak pabalik. Sinubukan pa niyang makawala ngunit masyadong malakas ang lalaki para magawa niya yon. Niyakap pa siya nito at paulit-ulit na nakikiusap sa kanya na hintayin niya ito. Ngunit imbes na yakap pabalik ang matanggap ni Brian ay isang suntok galing kay Daniel ang natanggap nito. Pati si Mika ay gulat na gulat sa nangyari. Who the fuck are you? Galit na sabi ni Brian. Napangisi naman si Daniel at pinagsiklop ang kanilang kamay ni Mika na ikinagulat ng dalaga. I'm her boyfriend. Kaya itigil mo ng pangungulit mo sa kanya. Ayaw niya na sa'yo, di ba? Talaga, pre? Seryoso ka? Buntis siya, no? Iba ang tatay ng dinadala niya. Marami namang mas matinong babae dyan. Nakuha na siya ng iba. Naanakan pa siya. Anong gusto mong sabihin ko? Wala akong pake kung may anak siya o wala. At least pinanindigan ko siya. Hindi dahil isang single mom ang babae. Hindi ibig sabihin nun, hindi na siya matino. Hindi mo lang alam ang sinayang mo, pare. Hindi mo lang alam ang isinuko niya para lang dalhin ng tong sanggol sa sinapupunan niya. Matapang siya, hindi kagaya mo. Isa kang duwag. Naiiyak na napatitig si Mika kay Daniel dahil ramdam na ramdam niya ang bawat salitang binitawan ng lalaki. Para bang alam na nito ang pinagdadaanan niya. Matapos iyong sabihin ng lalaki, hinila na siya nito papalayo roon. Napansin ni Mika na nakabihis na ang lalaki kaya alam niyang pauwi na ito sa kanila. Nang makalayo ay bibitawan niya na sana ang kamay nito, ngunit muli nito iyong hinawakan. Wala siyang nagawa nang pumara ito ng taxi at una siyang pinasakay. Maya-maya pa, tumigil sila sa tapat ng isang simpleng apartment. Hindi ko naman bahay to ah. Bakit nandito tayo? Teka, nagbahatid ka ba sa akin? Ako na nga ang nagbayad ng bills mo. Magiging instant mama mo pa ako. Ay, huwag ka nang maingay dyan. Nagugutom na ako. Wala man lang thank you dyan, ah. Huwag mong sabihing ipagluluto ba kita? Ayos ka ah. Nakakita ka ng instant yaya. Makauwi na nga. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pumasok ka na nga lang. Alam kong gutom ka na rin, kaya halika na. Naunang naglakad papuntang apartment niya si Daniel at sumunod naman si Mika sa kanya. Nahihiya pang umupo ang babae nang paupuin siya nito. Inilibot niya ang paningin habang ang lalaki ay abala sa pagluluto sa kusina. Maya-maya pa ay naamoy niya ang mabangong aroma ng niluluto ng binata kaya agad niyang naramdaman ang pagkulo ng kanyang tiyan. Nang maluto na ang pagkain, naghain na si Daniel at tinawag na siya ng binata. Ngunit nahihiya siya kaya hindi niya ito sinunod kaagad. Tara na, kumain ka na. Hindi ko naman nilagyan ng lason yung pagkain. Wala ring gayuma yan, ah. Kaya huwag kang mag-alala. Ayoko, hindi ako nagugutom. Kumain ka na dyan, para kang bata. Gusto ko ng bantay kapag kumakain. Wala kang gana dahil sa lalaking yun kanina, no? Kumain ka na nga dyan. Hindi niya dala yung kaldero at yung lalamunan mo. Kaya kumain ka na. Kasi makakasama yan sa baby pag nagpapalipas ka ng gutom. Hindi ah, pero dahil pinipilit mo naman ako, ayoko namang isipin mong nag-iinarte ako. Kakain na nga lang ako, pero hindi ako gutom ha. Yung baby yun. Okay,
Sabi mo eh, damihan mo para healthy ang baby mo paglabas. Sa tingin ko, babae yan. Glowing ka kasi. Ay naku, tigilan mo nga ako. Di naman totoo yung mga sinasabi mo. Totoo yun. Kaya huwag kang magpapa-stress at magpapagutom dahil lang sa lalaking katulad ng ex mo. They don't deserve a beautiful lady like you. Napalunok na lang si Mika sa narinig at ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Nang magsubo siya ng iniluto ni Daniel, agad siyang napatitig sa lalaki. Nakangiti namang nagtaas ng kilay ang binata. Hindi siya makapaniwala na masarap nga ang niluto nitong ulam at kalasa yon ng adobong manok ng kanyang ama. Naramdaman ni Mika ang pangingilid ng luha niya at agad niya yung pinigilan dahil ayaw niyang makita iyon ni Daniel. Pakiramdam niya tuloy ay muli niyang nakasama ang kanyang ama ngayong araw dahil sa kinakain niyang ulam. Dahan-dahan sa pagsubo. Baka mabulunan ka niyan. Alam ko namang masarap yung luto ko. Pero marami pa rin doon sa kaldero. Kaya hinay-hinay lang. Gusto mo bang ipagbalot kita? Hindi na. Gutom lang talaga si baby kaya magkakasunod yung subo ko. Sige, sabi mo eh. Oh, tubig. Inom ka muna. May iba ako. Saan mo natutunan itong luto ng adobo mo? Maloko namang tinitigan siya ni Daniel at nakapangalumbaba pa ito. Naramdaman naman ng babae ang pagbilis ng tibok ng puso niya nang gawin iyon ng lalaki. May nagturo lang sa akin. Nung una nga, nahirapan akong makuha yung timpla. Pero sa huli, natutunan ko na rin. Nga pala, ako si Daniel. Nice meeting you. Napatingin na lamang si Mika sa iniabot na kamay ni Daniel sa kanya. Napagtanto rin niya na ilang beses nang nag-cruise ang landas nilang dalawa ng lalaki, ngunit ngayon niya lamang nalaman ang pangalan nito. Gayunpaman, tinanggap niya rin ang kamay nito at nakangiting nagpakilala. Mika, salamat sa pagkain ha. Talagang nabusog kami ni baby. Wala yon. Nga pala kung gusto mo, dito ka na matulog. Malalim na rin kasi ang gabi. Baka mapano ka pa. Ha? Hindi, ayos lang. Uuwi na ako. May pasok pa ako bukas eh. Nope. Huwag matigas ang ulo. Remember, may baby ka sa tiyan. And don't worry nga, may extra ba akong pajama doon? Napabuntong hininga naman si Mika at hindi makapaniwalang nasa banyo siya ngayon at sinunod ang sinabi sa kanya ng lalaki. Napatingin pa ang babae sa sariling refleksyon sa salamin at hinaplos ang umuumbok niya ng tiyan. Napangiti na lang siya sa kanyang sariling refleksyon dahil ilang buwan na lamang makikita niya na ang kanyang anak. Matapos magbihis, lumabas na ng banyo ang babae. Nagulat pa nga siya nang makitang naroon pala sa sala si Daniel at talagang hinihintay siya nito na matapos. Andito ka pa pala. Akala ko natulog ka na. Hindi kasi ako makatulog. Hinintay na lang kita. Saka, meron din akong gustong sabihin sa'yo. Ayos lang ba kung umupo ka muna at makinig? Promise, mabilis lang to. Oo naman, ayos lang yun. Dalian mo lang Inaantok na kasi talaga si baby. Nang makaupo si Mika, huminga muna ng malalim si Daniel bago tiningnan sa mga mata ang dalaga. Actually, I have an offer for you. Hindi talaga ito yung bahay ko. My grandfather kicked me out in the house dahil ayoko siyang bigyan ng apo. Sinabi ko rin sa kanya na meron siyang apo sa labas para lang hindi niya ako palayasin. Kaso wala akong may papakita kaya pinalayas pa rin niya ako. Napataas naman ng kilay si Mika dahil hindi niya maintindihan ang lalaki kung bakit nito iyon sinasabi sa kanya. Kung magpapaampun ka sa akin, huwag mo nang asahan pang talagang aampunin kita. May susustentuhan na akong anak ko. Ilang buwan na lang, lalabas na siya. Huwag ka nang dadagdag pa. Naasar naman si Mika nang makita ang natatawang mukha ng binata sa kanyang sinabi.
Ngunit tumikhim rin ito para pigilan ang sarili nang makita nito na naiinis na siya. I'm not asking na makikitira sa inyo. I'm offering you a job. Aakuin ko ang baby mo. But, may matatanggap ka pa ring sweldo mula sa akin. Gusto ko sana kayong magpanggap na mag-ina ko. That would help you and your baby. Kung ayos lang sana sa'yo. Bigla namang nakaramdam ng inis si Mika nang marinig ang sinabi ni Daniel dahil akala niya nirerespeto nito ang pagkababae niya. Ngunit parang ginawa lamang siya nitong bayarang babae kasama na rin ang kanyang anak. Hindi na lamang siya sumagot at diretso nang pumasok sa kwartong itinuro sa kanya kanina ng lalaki. Hanggang sa makagising kinaumagahan, hindi pinansin ni Mika si Daniel. Nag-almusal lamang siya nang hindi umiimik. Saka pumara ng taxi papuntang ospital. At sa ospital na rin siya naligo at nagbihis ng uniform niya. Bumungad naman sa kanya si Cheska na nagtataka kung bakit umagang-umaga nakabusangot siya. Uy, baka naman layasan tayo ng mga pasyente dyan ha sa mukha mo. Kahit pinakamagaling na pintor, hindi kayang ipintayan, no? Bungad ni Cheska kay Mika. Bakit? Maganda pa rin naman ako kahit nakabusangot din. Ikaw lang talaga ayaw pumayag dyan. Di payag ako basta penge 20. Biro lang. Baka mamaya batukan na naman ako. So ano nga bala, ano bang problema mo? Nagsesekreto ka na ba dyan? Umupo pa sa harapan ni Mika ang kaibigan na para bang handang-handa na itong makinig sa kwento niya. Alam niya na kapag nakapwesto na ito ng ganon, hindi siya nito tatantanan hanggang hindi siya nagkukwento. So ayun, may nakilala ako ng isang araw, pasyente rito. Tinulungan niya akong makawala doon sa fiancé ni Brian, kaya binayaran ko na rin yung bills niya. Panimula niya. Natigil siya sa pagsasalita nang muntik nang mabulunan si Cheska sa iniinom nito. Nagpunta yung ipokritong yun dito? Kakasabi ko nga lang, di ba? Ayun na nga, mayaman pala yung lalaki. Tapos nag-o-offer pa siya sa akin ng trabaho. Mas malaki raw ang sweldo para may maipanggastos ako sa baby ko. Napahawak naman sa bibig niya si Cheska. Kinikilig na animoy nakarinig ng teleserye. Nilunok niya muna ang ininom na kape bago nagsalita. Patulan mo na, te. 4 na buwan na lang lalabas na si baby. 2 months na lang patitigilin ka ng magtrabaho ni na daddy. Saka yung ibang love story, sa ganyan nagsisimula. Malay mo, siya pala ang Mr. Right mo. Hindi naman na nakaimik pa si Mika dahil tinawag na sila ng kanilang kasama. Hanggang sa matapos ang shift niya, wala siyang ibang naisip kundi ang sinabi ng kaibigan. Nang pauwi na, napagdesisyonan niyang hindi sumabay sa kaibigan. Agad siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa bahay ni Daniel dahil gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang offer nito sa kanya. Naisip niya rin kasi na para din yun sa anak niya at maiintindihan din siya nito. Nang makarating doon ay sakto ring nasa labas ang lalaki na para bang hinihintay siya nito. Napangiti pa nga ito nang makita siya at agad siyang pinapasok sa loob, saka siya nito tinimplahan ng juice. So bumalik ka. Ibig sabihin ba nito, payag ka na sa offer ko? Talaga bang malaki ang kikitain ko dyan? Baka naman niloloko mo lang ako. No, hindi kita niloloko. So ano, deal? Kung ayos lang, quit your job tomorrow at dadalihin kita sa bago nating bahay. Teka, ibig sabihin sa'yo ako titira? Akala ko ba kailangan mo lang nang ipapakilala sa lolo mo? Yeah, hindi papayag si lolo. Na basta-basta lang ako magpapakilala. Tapos ayos na. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kita rito ititira. May sarili akong kondo. Hindi ko lang talaga ma-access ngayon dahil kay lolo. Paano kung hindi ako magustuhan ng lolo mo? No, he will like you for sure. Nang gabing yun, inihatid ni Daniel pabalik sa apartment niya si Mika para masigurong ligtas itong makakauwi.
Iniwanan pa siya ng lalaki ng pamasahe papunta sa apartment nito bukas dahil doon daw sila susunduin ng driver nito. Ngunit kinaumagahan, laking gulat ni Mika nang makita ang lalaki sa labas ng apartment niya. Maangas pa itong nakasandal sa sasakyan nito na animoy modelong naligaw sa harap ng bahay niya. Inalalayan pa siya ng binata sa pagsakay, saka ito umikot, saka sumakay na rin. Maya-maya pa, nakarating sila sa isang mansyon at nakita niya agad ang tinutukoy na lolo ng binata. Dahil nakaabang talaga ito sa kanila sa may pintuan ng mansyon. Warning lang pala, Mika. Matabili ang lolo ko. Huwag mong panimulaan ang lahat ng sinasabi niya, lalo na kapag tungkol sa akin. Sus, natatakot ko lang ma-expose yung mga kalokohan mo. Hindi naman na nakasagot pa si Daniel dahil lumapit na sa kanila si Don Roman at iginiya na sila papuntang dining area. Agad namang naupo sa tabi ni Mika ang binata. So, ikaw si Mika. You are really pretty. At masasabi kong matino kang babae by just looking at you. Matanong ko lang, anong nagustuhan mo dyan sa apo ko? Bukod sa napakaraming babae, puro lang kalokohan ang kayang gawin. Lolo, kakasabi ko lang sa'yo, di ba? Don't talk unnecessary things kapag dinala ko si Mika rito. Yet look at you, Lolo. Ikaw talaga. I'm just saying, baka kasi matauhan siya. Maraming napaiyak na babae yan. Kada linggo ba naman iba-iba ang dinadala rito? Akala ko nga 5 buntis na babae ang dadalhin niya rito ngayon. Seryoso, ano ba ang nagustuhan mo sa tukmol na yan, iha? Ani pa ng matanda. Napangiti naman si Mika at tumingin kay Daniel bago nagsalita. Kabaligtaran po kasi lahat ng sinabi niyo. Napaka-caring niya sa amin ng baby ko. Naobserbahan ko rin na magiging mabuting ama siya at asawa. He's a protective man. At gentleman siya. Alam niya kung paano rumespeto ng babae. Napatitig naman si Daniel sa kanya dahil tila nadama niya ang bawat salitang sinabi ng dalaga tungkol sa kanya. Namalaya na lang niya na masuyo niyang hinawakan ang kamay ng babae na nakalagay sa lamesa at nakita yun ng Don na ikinangiti nito. Maya-maya pa ay kinuha na nga nito ang pinakahinihintay na papeles ni Daniel. Napangiti pa ang binata sa katiningnan si Mika nang umiti rin pabalik sa kanya. Maya-maya pa, pinirmahan na iyon ng Don. Nang matapos ang hapunang iyon, bumalik na ng kondo ni Daniel ang dalawa at laking gulat ni Mika nang basahin niya ang papel at nakapangalan sa anak niya ang lahat ng pamana ni Don Ramon. Teka, bakit nakapangalan na agad sa anak ko lahat ng pamana sa'yo ng lolo mo? Akala ko ba sa'yo niya ibibigay? That's why you're here. Sabi niya kailangan daw makipag-live-in ako sa'yo for 6 months bago niya ilipat ang ari-arian niya sa akin. Gusto niya nga sana magpakasal na tayo. Mabuti na lang talaga nagbago pa isip niya. So alam mo, hindi ka ba natakot na itakbo ko yung kayamanan mo? Kaya nga ikaw ang kinuha ko, di ba? Kasi alam kong di mo itatakbo. Nung tinulungan mo ako sa bills ko sa hospital, alam ko nang hindi ka ganun. Paano mo naman siguradong hindi ako ganun? Paano nga ako itakbo ko ngayon nang hindi mo namamalayan? Yan ang 1,000 nakakalat lang dyan sa mga lamisita ko. Hindi mo makuha-kuha. Dahil alam kong nakukonsensya ka kagad. Yan pa kayang milyones na hawak mo? Sabi ko nga. Nang makarating sa palapag kung saan ang kondo ni Daniel, agad niyang iginiya papunta roon ang babae. Sumunod lamang si Mika at manghang-mangha siya sa sobrang laki nito. Akala niya ay nagbibiro lamang ang lalaki nang sabihin nitong malaki ang kondo nito. Meron kasi itong 3 silid. Napakalawak na kusina at sala. Teka, kondo pa ba to? Bahay na ata ito ah. Nakakagulat na nga yung mansyon nyo. Nakakagulat pa yung kondo mo. Pinakostumize ko to. Sinadya ko rin na maging ganito kalaki.
Dahil ayoko ng masikip na bahay. In case na may bisita ako, hindi namin kailangan magsiksikan. Bisita lang? Wala kang planong magkaroon ng pamilya? Meron. Kaso, wala pang plano yung gusto kong maging misis. Napatango naman si Mika at naisip na napakaswerte ng babaeng pinapangarap ni Daniel. Alam niya rin naman na hindi siya yon dahil tanging kabaitan lang ang kaya nitong ibigay sa kanya. Simula noon, magkasama na sila sa iisang bahay. Noong una, hindi sanay si Mika dahil bago pa lamang. Ngunit noong nagtagal, nasanay na rin siya na laging nakikita si Daniel pagkagising at bago matulog. Iba lamang ang naging gising niya ngayon dahil habang nagtututbrush siya, ay may masangsang na amoy na bumati sa kanyang ilong. Pagtingin niya sa gilid ay naroon ang lalaki at nakangiti sa kanya habang nakaupo sa ball. Good morning, Mika. Kamusta ang gising mo? Agad namang tumalikod si Mika sa kasinagot ang lalaki. Talaga bang tinatanong mo pa yan ngayon? Lumabas ka nga doon, kadiri ka. Ano bang kinain mo at ganyan kabaho yung sama ng loob mo? Bakit kasi hindi ka muna kumatok bago pumasok? Saka may CR naman doon sa kwarto mo. Hindi ka na lang doon nagtoothbrush sa lababo. Malay ko ba na may tao? Uso kasi maglock ng pintuan eh. Saka naiwan dito yung toothbrush ko. Malamang dito na lang ako magtutoothbrush. Bahala ka. Lumabas ka na nga lang. O kung ayaw mo, kasama na lang kitang magtiis ng amoy. Buisit! Pasalamat ka talaga ikaw ang may-ari ng bahay. Kung hindi, tatadyakan talaga kita palabas. Naiinis na lumabas ng CR si Mika at sa lababo na lang nagpatuloy ng pagsisipilyo. Mabuti na lamang hindi siya maarte sa mga mababahong amoy kahit buntis, kaya hindi siya sumuka. Matapos ay nagluto na siya ng almusal at nagtimpla ng gatas. Maya-maya, lumabas na rin ng CR ang lalaki at nakangiti pa ito sa kanya habang nagsasandok ng pagkain. Dahil sa buwisit, inirapan na lamang niya ito at hindi pinansin kahit umupo ito sa kanyang harapan. Nagulat pa siya nang maramdamang dumampi sa gilid ng labi niya ang hinlalaki nito. Ano ba yan? Ang laki-laki mo na nga, ang dungis mo pa rin kumain. Mabuti na lang talaga at nandito ako. Sige, kumain ka lang dyan. Ano ba? Kadiri ka? Tinuro mo na lang sana yung dumi. Mabuti sana kung hinugasan mo yung kamay mo ng maayos. Wow wala man lang thank you dyan. Saka naghugas naman ako ng kamay. Hindi naman kita hahawakan at hahawak ng mga bagay at pagkain kung marumi itong kamay ko. Nahihiya namang napayuko si Mika at itinago ang muka dahil ramdam niya ang pag-init sa kanya. Ayaw niyang makita ito ng lalaki. Basta, huwag mo akong hahawakan. Sa susunod na hawakan mo ako, may lilipad talaga sa'yo. Ha? Bakit naman? Wala naman akong ginawang masama. Teka lang. Bakit parang namumula ka? Namumula ka eh. Kaya pala ayaw mong magpahawak. Patingin nga ako ng pisngi mo. Ano ba? Huwag mo nga ako sabing hawakan eh. Hindi ka nakakatuwa. Ubusin mo lahat yan. Busog na ako. Matapos niyang sabihin iyon, tumayo na siya at iniwan si Daniel sa hapagkainan. Napatigil naman sa pagtawa ang lalaki nang mapansin ang pag-iba ng mood ng babae. Hanggang sa makaalis si Daniel, hindi siya pinansin ni Mika kahit ilang beses na siyang nagpapapansin. Wala naman siyang magawa dahil sa tingin niya, nainis talaga ito sa kanya. Nang makaalis siya, ay saka lamang tiningnan ng babae ang binata sa may terrace. Ngunit agad niya itong natanaw at maya-maya pa, tumunog ang doorbell ng kondo nila, kaya agad itong pinagbuksan ni Mika. Ano bang trip mo? Alam mo naman ang code ha, bakit ka pa nagdo-doorbell? Galit niyang aniya, ngunit imbes na si Daniel ang bumungad sa kanya, ay ang nagtatakang mukha ni Cheska ang kaniyang nakita. Ay sorry ha, di naman ako na-inform na dapat pala sa ulo yung password ng bahay niyo pag binibisita ka.
Password nga ng mga accounts ko, hindi ko nga sa ulo. Yung password pa kaya ng pintuan nyo? Cheska? Ah, Oh my gosh, Cheska! Ikaw nga! Nakakainis ka. Kala ko hindi mo na ako bibisitahin. Niyakap pa ni Mika ang kaibigan at niyakap naman siya nito pabalik. Oo nga, ako na nga to. Saka bibisitahin naman talaga kita dapat ngayon. Naunahan lang akong sabihan ng asawa mo. Ha? Sinabihan ka niya? Alam mo, Mika, sasagutin ko naman yung tanong mo pero pwede bang papasukin mo muna ako bago yon? Ang bigat kaya ng dala kong mga drinks para kay Buntis. Napangiwi naman si Mika sa pinapasok na ang kaibigan na muntik na niyang makalimutang bisita niya pala at hindi kadyasmisan sa may kanto. Nang makapasok, ikinuwento na nga ni Cheska na si Daniel ang nagpapunta sa kanya dahil alam na nito na miss na raw niya ang kaibigan. Tila may pumisil naman sa puso ni Mika nang malaman yon. Matapos magbanding buong araw, umuwi na rin si Cheska. Maya-maya pa, dumating na si Daniel galing ng trabaho. Sinalubong naman ito ng ngiti ni Mika. Ipinaghanda niya pa ito ng merienda na ipinagtaka nito. Teka, ang bait mo naman sa akin ngayon. May binabala ka bang masama, ha? O may kailangan ka? Natigilan naman si Mika at napabusangot. Bakit? Ayaw mo ba? Eh di wag. Bumait lang may kailangan na kaagad, ha? Biro lang. Ito naman. Pikon ka na naman. Salamat sa merienda. Wala yon. Patenggi ko yan sa'yo kasi pinapunta mo rito yung kaibigan ko. That's good. So, nag-enjoy ka ba? Napangiti naman si Daniel nang parang batang tumango si Mika. Sa kanya ito inayang saluhan siya sa pagkain. Masaya naman siya nitong pinaunlakan at sa tabi niya mismo ito umupo. Damihan mong pagkain para tumaba si Baby Junior paglabas. Anong baby junior ka dyan? Babae ito paglabas, no? Little Miko ito. Gawa ka ng sayo. Natatawa namang sinubuan ng pagkain ni Daniel ang babae. Nagdalawang isip pa ito kung tatanggapin nito yon. Ngunit sa huli, tinanggap pa rin iyon ni Mika. Nang sumunod na araw, laking pagtataka ni Mika nang may bumungad na bestida sa tabi ng higaan niya pagkagising. Nang basahin niya ang sulat na kasama nun, ay laking pagtataka niya dahil inuutusan siya ni Daniel na suotin yon. Hindi naman niya sinunod ang lalaki at lumabas ito ng kwarto na nakapambahay pa rin, kaya bakas agad ang inis sa mukha nito nang makita siya. Nakataas naman ang kilay na nakipagtitigan siya sa lalaki at sa huli, ito pa rin ang umiwas. Akala ni Mika nakalimutan na nito ang pinapagawa sa kanya. Ngunit, dinala nito ang bestida sa may sala kung saan siya ngayon nanunood. Saka siya nito tinitigan. Ano na naman bang kailangan mo? Kahit matunaw pa ako dyan sa titig mo, hinding-hindi ko susuotin yung bestidang yan. Magmumukha akong naglalakad na kortina pag sinuot ko yan. Suotin mo yan dahil may pupuntahan tayo. Kapag hindi ka sumunod, ako mismo magsusuot niyan sa'yo. Gusto mo? Subukan mo. Talagang tatadyakan kita. Natigilan naman si Mika nang unti-unting naglakad papalapit sa kanya si Daniel. Panay naman ang atras niya sa inuupuan para hindi siya nito malapitan. Anong ginagawa mo? Sabing ayoko magbihis. Suotin mo yan kung gusto mo. Magmumukha akong manang dyan eh. Saka hindi pa naman ganoon kalaki ang tiyan ko para suotin yan. May pupuntahan nga kasi tayo. Huwag na kasing matigas ang ulo. Mahahalikan talaga kita pag ganyan katigas ang ulo mo. Subukan mo lang. Ipapupulis talaga kita. Kung may maniwala sa'yo. Hindi ko talaga isusuot yan. Bahala ka talaga. Nagulat na lang si Mika nang matagpuan ang sariling buhat-buhat ni Daniel. Animoy bagong kasal sila at dadalihin talaga siya nito sa CR. Dala ang kanina pa pinapasuot sa kanyang bestida.
Wala rin naman siyang nagawa kundi suotin yon dahil ayaw talagang lumabas ng lalaki sa CR hanggang hindi siya pumapayag. Nang maisuot niya na yon, ay hindi rin siya makapaniwalang bumagay ang damit sa kanya. Nag-ayos na muna siya saglit ng muka at buhok bago siya lumabas ng kwarto. Nang matapos, natagpuan niya si Daniel na naghihintay sa kanya sa sala at napansin niyang natulala sa kanya ang lalaki nang tingnan siya nito. Pangit ba? Sabi ko sa'yo hindi bagay ang mga ganito sa akin. Ang kulit-kulit kasi. Ayaw kasing maniwala sa akin. Magpapalit na lang ako. Agad namang tumayo si Daniel at hinawakan siya sa kamay. Natigilan naman si Mika at napatingin sa kamay na hawak ng lalaki. Kaya't binitawan nito agad yon. No, I mean bagay sa'yo. Huwag ka na magpapalit. Or magpalit ka na lang kaya. Wrong decision atang pinasuot kita ng ganyan. Parang ayokong may tumingin sa'yo bukod sa akin. Pinagsasabi mo dyan, ha? Ano ba? Magbibihis ba ako o hindi? Sabihin mo na lang kasi ang pangit talaga Hindi ko maatim na suotin to. No, wear it. Fine bagay siya. You look amazing. Kaya naman kitang protektahan. Ano, tara na. Sigurado ka? Hindi ako mukhang kurtinang naglalakad. Yes, you look like a walking fairy. Let's go. Bago pa magbago isip ko. Ganoon lagi ang ginagawa ni Daniel kapag wala siyang pasok sa kumpanya. Inilalabas niya si Mika para hindi sila mahalata ni Don Ramon. Ngunit nang huli, hinahayaan niya na ang dalaga na pumili ng susuotin nito dahil kapag binibilihan niya ito ng susuotin ay laging nakukuha ng alindog ng babae ang atensyon ng nakakasalubong nilang mga lalaki. Hanggang sa hindi inaasahan ni na Daniel ang pagbisita ni Don Ramon at doon pa ito natulog. Wala namang nagawa ang dalawa kundi ang magtabi sa iisang higaan ng gabing yon. Nagulat pa nga ang lalaki nang may maramdamang gumagapang na kamay galing sa tiyan niya, pababa. Kaya agad niyang hinuli yon at ibinalot sa kumot si Mika para hindi ito makagalaw. Kinaumagahan, nagising ang dalaga na nasa ganoong kondisyon. Kaya may naisip siyang kalokohan habang tulog pa sa tabi niya ang lalaki. At tama nga ang hinala niya dahil agad niyang narinig ang pagsigaw nito galing sa kwarto. Oh, anong nangyari doon, iha? Tingnan mo nga at baka napano na yon. Naku, wag po kayong mag-alala. Baka ho nakakita lang ng ipis. Malaki na yon, kaya niya ng sarili niya. Oo nga naman. O siya ako nang maghahain nito. Umupo ka na roon. Maya-maya pa, lumabas na ng kwarto si Daniel at naroon pa ang ibang markang iginuhit niya sa mukha nito kahit na nakapaghilamos na. Sa sobrang sama ng tingin nito sa kanya, para bang pinapatay siya nito sa isipan. Oh, anong nangyari dyan sa mukha mo? Nagpatato ka ba? Magpapatato ka na nga lang talaga sa mukha pa. Nakahit-hit ka ba? Hindi yan tattoo, lolo. Bangungot yan. Itanong mo dyan sa buntis kung anong natira niya. At ginawa pang illustration board tong mukha ko. Pigil naman ang tawa ni Mika habang nakayuko at naghihintay na matapos sa pagsandok ng pagkain si Don Ramon. Hanggang sa umalis ang Don, kita pa rin ang inis sa mukha ni Daniel, dahilan para matakot na maiwan si Mika. Lolo, talaga bang aalis ka na? Baka naman pwedeng dito ka nalang matulog ulit. Kung pwede lang, iha. Kaso may flight pa ako going to Australia. Hayaan mo sa susunod bibisitahin ko kayo ulit. It's fine, lolo. Stop spoiling her. Kaya ko naman siyang alagaan. Na ako lang. Saka kaya ko ring itama yung mga maling ginagawa niya. Tumatapang lang siyang lalo pag nandito ka. Kasi alam niyang may magtatanggol sa kanya. Napangiwi naman si Mika sa tinura ni Daniel. Mukhang napansin nito na ayaw niyang maiwan kasama ito,
kaya nito yon nasabi. Ngunit hindi niya rito yon pinahalata. Na yun naman talaga ang pakay niya. Nakangiti pa siyang nagpaalam sa Don at umupo sa sofa na parang walang nangyari. Now, you don't know me Na-amnesia ka ata bigla. Nakalimutan mo na yung ginawa mo. Alin? Wala naman akong ginawang masama. Ikaw nga itong una-unahan tapos ikaw pa magagalit. Are you sure? Kapag natutulog ka kasi, i-behave mo yung kamay mo. Hindi yung kung saan-saan na gumagapang. Anong pinagsasabi mo? Behave naman talaga to Are you sure? Talaga bang wala kang natatandaan? Habang sinasabi yon ni Daniel, unti-unti itong lumalapit sa kanya. Napaatras naman si Mika dahil ayaw na ayaw niyang napapalapit sa binata dahil nakakalimutan niya na boss niya lamang ito at hindi tunay na nobyo. Hanggang sa nasa dulo na pala siya ng sofa kaya't hindi na siya makaatras pa. Napalunok na lamang si Mika habang nakikipagtitigan sa lalaki. Napansin niya rin na panay pa ang pagtingin nito sa kanyang labi at sa tuwing gagawin nito yon, napapalunok ito. Namalaya na lamang niyang magkadikit na pala ang kanilang labi at kapwang nakapikit habang dinadama ang kakaibang pakiramdam na dala nito. Dumilat lang si Mika nang maghiwalay na ang kanilang labi. That's actually feels amazing. Isa pa kaya? Kung batukan kaya kita dyan? Nahihiya na nga yung tao, talagang iisa ka pa. Hindi ko naman alam na masarap pala. Dali, gawin natin ulit. So hinalikan mo lang ako kasi gusto mong subukan. Wala ka ng ibang dahilan bukod doon? No, hinalikan kita. Kasi I like you. You're the one I like. Iba pala talaga ang feeling kapag ang taong gusto mo ang hinalikan mo. Ha? Ako? Gusto mo ako? Gising! Baka nananaginip ka lang. No, I'm not Mika. Gusto talaga kita. The first time I saw you, alam ko nang iba ang nararamdaman ko sa'yo. Baka naman gutom lang yan. Meron pang tinapay dun, no? Baka kailangan mo? Natawa naman si Daniel. Saka na ito pumasok ng kwarto at nang lumabas, nakabihis na siya. Takang-taka naman si Mika dahil hindi araw ng paglabas nila katulad ng nakasanayan niya. Ngunit sumunod na lamang siya sa lalaki at nagbihis na. Napangiti na lamang siya nang makita ang umbok ng kanyang tiyan sa salamin. 5 buwan na lamang makakasama niya na ang kanyang anak. Nabalik sa realidad ang babae nang kumatok sa pintuan niya ang lalaki kaya agad siyang lumabas. Kumatok lang ako. Baka kasi kailangan mo ng tulong ko sa pag-aayos. Pero parang tapos ka naman na yata. Oo. Hindi na ako masyadong nag-aayos. Ayos lang ba? Oo naman. Maganda ka pa rin naman kahit wala kang makeup. Mas maganda ka nga kapag walang makeup So tara na. Akin na nga yung bag mo. Ako nang magdadala. Ano ka ba? Ayos lang. Ako na. Di naman siya ganun kabigat. Kahit na. Akin na yan. At ako na magdadala. Sige na. Huwag ka nang umangal. Ako na nga kasi. Hindi naman putol yung kamay ko. Nagulat na lang si Mika nang bigla siyang buhatin ni Daniel. Pinalo niya naman sa balikat ang lalaki para ibaba siya nito. Sa akin na muna yung bag mo. Oo na nga, ito na. Nang makuha na ng lalaki ang dalang bag ni Mika, saka lamang siya nito ibinaba. Nagulat pa siya nang pinagsiklop nito ang kanilang kamay nang palabas na sila ng kondo at hanggang sa matapos ang kanilang date. Nang sumunod na mga araw, binisita siyang muli ni Cheska at agad niyang ikinuwento rito ang nangyari. Kilig na kilig naman ang kaibigan habang nakikinig sa kanya. Muntik pa nitong makalimutan na buntis siya dahil panay ang palo nito sa balat niya ngayon. Ay, oo nga pala. Pasensya ka na. Nadala lang ng damdamin. Ikaw naman kasi. So nakaramdam ka ba ng butterflies in your stomach?
Anong butterflies in your stomach ka dyan? Alam mo, yung kilala kong nagsabi ng ganyan, yung nararamdaman niya yan, ayun, nasa ospital, nakikipaglaban sa ulcer. Akala niya daw butterflies, yun pala ulcer na. Hindi naman kasi literal na butterflies yun. Kumbaga, kinilig ka ba? Ayan ka na naman eh. Ginagamit mo na naman sa akin yung pang-cum laude mong humor. Sa relasyon na nga lang ng iba kinikilig, bibitinin mo pa yung tao. Siyempre, oo naman. Sinong hindi kikiligin, di ba? Nung una pa nga ayokong maniwala. Pero kasi araw-araw ba naman niya akong inaasikaso? Laging may flowers kapag umuuwi siya. Binibili niya yung paborito kong pagkain. Sinong hindi maniniwala? Sabi ko na nga ba't mangyayari to? Congrats, girl! Mayaman ka na ulit. Mayaman sa pagmamahal. Natatawa namang hinampas ni Mika ang kaibigan at kahit gusto nitong gumanti, hindi nito magawa dahil magkakapasa siya kapag nagkataon. Matapos ang kwentuhan, umuwi na rin si Cheska. Katulad ng sinabi ni Mika, pag-uwi nga ni Daniel, may dala na naman itong pagkain sa karosas para sa kanya at hindi niya maiwasang aminin sa sarili na nasasanay na siya na may paganoon palagi ang lalaki. Sa tuwing umuuwi ito ay tinitingnan niya kung may dala ba ito para sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, natatakot siyang baka bigla itong matauhan at mapagtanto na wala talaga itong nararamdaman para sa kanya. Kumain ka na ba? Kainin ba natin ngayon tong dala ko? O mamaya na? Kainin na natin. Nagugutom na kasi ako ulit eh. Eh ikaw, kumain ka na ba sa office mo o sa labas? Hindi pa. Gusto kitang kasabay kasi. Ano, tara na. Baka mamaya sumipa pa si baby. Nakangiti namang sumunod sa kusina si Mika. Ni magbihis ay hindi na ginawa pa ni Daniel dahil alam nitong gutom na siya. Napansin naman ng lalaki na panay ang pagnakaw niya ng tingin dito na ipinagtaka nito. May problema ba? Kanina ka patahimik. Tapos panay ang tingin mo sa akin. Ano kasi baka masanay ako na ganito ka. Tapos biglang mawala yung lagi mong ginagawa. Baka ma-realize mo na hindi mo naman pala talaga ako gusto. Napangiti naman ang lalaki, saka pinunasan ang gilid ng bibig niya gamit ang labi nito, dahilan para mamula siya. Ayos lang naman na masanay ka. Lagi ko namang gagawin to sa'yo. Kaya kumain ka na dyan. At huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano. Dahan-dahan namang tumango si Mika at ramdam rin niya ang pamumula ng kanyang muka. Nakangiti namang nagpatuloy sa pagkain si Daniel na walang mapagsidlan ang kasiyahan ngayon. Ngunit ang kasiyahang iyon, panandalian lamang pala. Akala ni Mika, si Cheska ang nag-doorbell nung araw na yon. Ngunit isang babaeng hindi niya kilala ang basta-basta na lang pumasok ng kondo nang wala man lang pasabi pagkabukas niya ng pinto. Inilibot pa nito ang paningin at pinulot ang litrato nila ni Daniel sa isang park. Nakaakbay pa roon sa kanya ang lalaki at pareho silang nakangiti habang nakatingin sa isa't isa. How sweet! Parang totoong magkabiyak sa litratong to. Not knowing na may nakakaalam ng sekreto nyo. Hindi kasi kayo nag-iingat. Bungad ng babae kay Mika. Anong ibig mong sabihin? Anong sekreto? Kilala mo ba si Daniel? Ate ka ba niya, kapatid? No, we are more than that, sana. Kaso may umepal eh, at hindi ko hahayaan na sumaya ang umeepal sa buhay ko. Lalo na kapag isang manloloko at bayarang babae ang aagaw sa fiancé ko. Fiancé? Anong ibig mong sabihin? Talaga bang hindi mo nakilala si Daniel? I am Andrea. Nakalimutan mo na ba kaming dalawa? We were your childhood friends. Pero ano, kinalimutan mo lang kami. Bigla namang kumirot ang ulo ni Mika nang tingnan niya ng mabuti ang babaeng nasa harap niya ngayon.
May mga imaheng nabuo sa isip niya. Ang kanyang ama at inang na mayapa na. Mga batang nakalaro niya at ang batang siya na umiiyak habang may sinusubukang habulin na sasakyan, lulan ang dalawang batang umiiyak rin habang tinatanaw siya hanggang sa nawalan na lang ng malay ang babae dahil sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Nagising na lamang si Mika sa nakakasilaw na liwanag na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Ngunit hindi pa nagsalita si Daniel, ay maiisip niya nang nasa langit siya at sinusundo na ni San Pedro. Are you okay? Sanang masakit sa'yo. I'm sorry. Hindi dapat kita iniwan kanina. I should have stayed. Hindi ko alam na susugod si Andrea. She's angry at you. Dahil daw kinalimutan mo kami. That's why nagawa niya yun. Pero pasensya ka na talaga. My baby, kumusta ang baby ko? Ayos lang ba siya? Pero wala bang nangyari sa kanya? Oo, ayos lang siya. Ikaw ayos ka lang ba? Wala na bang masakit sa'yo? Tumango naman si Mika bilang sagot sa kanyang tanong. Pinagmasdan niya pa ito at kitang-kita niya ang pag-aalala nito sa muka. Hindi niya maatim na anak ito ng taong kinasusuklaman niya. Ang taong minamahal niya ngayon ay siya pa talagang tao na hindi niya pwedeng pag-alayan ng pagmamahal dahil sa isang pangakong hindi niya kayang tuparin. Matapos ang ilang araw na pananatili sa ospital, bumalik na ng mansyon sina Mika at Daniel. Pinili muna nilang manatili roon dahil gusto ng lalaki na may magbabantay sa kanya. Ngunit hindi nito inaasahan ang narinig nang kausapin niya ito. You wanna end their contract? Pero hindi na kontrata to, di ba? Totoo na ito. Nagpaplano na rin ako na pakasalan ka, Mika. Come on. Walang mangyayari sa pagmamahal na yan, Daniel. Hindi pa rin naman kita pakakasalan, kaya magsasayang ka lang ng effort at ng pera. Tila may tumusok naman sa dibdib ni Daniel nang marinig ang sinabi ni Mika. Ngunit may parte sa kanya na gustong maniwala na nagsisinungaling lamang ito. Stop it, Mika. It's not funny. Alam kong nagsisinungaling ka lang. Kitang-kita sa mga mata mo. Alam kong may nararamdaman ka rin sa akin. Kung natatakot kang sabihin, sabihin mo lang. Kung ano man yan, kaya kong patatagin ng loob mo. Puno ka talaga ng hangin, oh, sa katawan. 5 buwan pa lang tayong magkasama pero mahal mo na ako. Hindi ako pinanganak kahapon, Daniel. Alam kong pinaglalaruan mo lang ako. Enough with your games. Tama na ang paglalaro niyo sa amin ng pamilya mo. Napakunot naman ang noo ni Daniel sa narinig dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ng babae. Kita rin niya ang sakit sa mga mata nito habang sinasabi yun. Oo, Daniel. Anak ako ni na Doña Teresita at Don Mariano. Ang pamilyang pinabagsak ng pamilya mo. Nawala silang pareho sa akin dahil sa pag-iwan niyo sa ere sa amin ni Andrea. At sa tingin ko, alam mo rin yon. Napailing lamang si Daniel. Marami siyang gustong sabihin rito, ngunit alam niyang sarado ang isip nito ngayon at hindi ito makikinig sa kanya kahit na ano pa ang sabihin niya. Nang magdesisyon na ang babae na umalis na muna, ay hinayaan niya ito dahil gusto niya na kumalma muna ang dalaga, kesa mas lalo silang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Hindi rin siya makapaniwalang si Mika pala ang matagal niya nang hinahanap na first love noon pa man, simula pa noong mga bata pa sila. Sa kabilang banda naman, si Mika ay nasa harap ng pintuan ng kondo ni Cheska. Nang buksan na nito ang pintuan, kitang-kita ang gulat nito at agad din siyang pinapasok. Anong nangyari? Bakit nandito ka? Saka bakit parang ang dami mo atang dalang gamit? Mabuti walang nangyari sa'yo. Tumawag ka sa akin sana para man lang nasundo kita. Mas lalo lamang nag-alala si Cheska nang yumakap sa kanya ang kaibigan at naramdaman niya ang pagbasa ng kanyang balikat. Uy, ano ba kasi ang nangyari? Magkwento ka naman. Nag-aalala na ako sa'yo eh. Ayos lang ba kayo ni baby? May masakit ba sa'yo?
May sinabi ba ang doktor nung umalis ako? Cheska, hindi ko siya pwedeng mahalin. Nangako kasi ako kay mama eh. Si Daniel at si Dandan, iisa lang sila. Kaya pala noong una pa lang, ang gana ng loob ko sa kanya. Siya pala yung kababata ko, Cheska. Ano? Ang liit talaga ng mundo. Akalain mo yun? Baka naman talagang itinadhana kayo sa isa't isa. Cheska naman eh. Napakamot naman si Cheska sa kahinayaang magkwento ang kaibigan. Inalo niya lamang ito hanggang sa makatulog na ito kakaiyak. Kinaumagahan, naiwang mag-isa si Mika sa kondo ng kaibigan niya dahil may pasok pa ito. Siya naman ay kakagising pa lamang dahil sa kakaiyak kagabi, kaya sobrang napagod ang kanyang mga mata. Lumipas ang 1 linggo, ganoon ang nakagawian ni Mika at wala pa ring naririnig ang babae mula kay Daniel, kaya inisip niyang hindi na ito manggugulo pa. At tama ang hinala niyang ginagamit lang talaga siya nito, saka pinapaniwalang mahal siya. Hanggang sa biglang may nag-doorbell at akala niya ay food delivery lamang. Ngunit si Daniel ang bumungad sa kanya. Good morning, gorgeous. May dala akong almusal para sa'yo. Saka yung paborito mong prutas. Okay lang ba pumasok ako? Bigla namang nanlambot si Mika at naawa siya sa lagay ngayon ng lalaki. Halatang hindi ito nakatulog ng maayos dahil sa itim ng ilalim ng mata. Halata ring nabawasan ang timbang nito. Kung ayos lang naman. Kung hindi, ihatid ko na lang to papasok. Mabigat kasi. Baka mapano ka. Ihatid mo na lang papasok. Tapos, pwede ka nang umalis. Gayunpaman, nakita ni Mika na ngumiti pa rin si Daniel kahit na ipinagtatabuyan niya ito. Pagpasok, inililibot pa nito ang paningin na para bang sinisigurado nito na ligtas siya sa tinutuluyan niya. Ikaw lang mag-isa rito. Wala ka bang kasama sa tuwing wala si Cheska? Should I hire nanny for you? Kaya kong sarili ko, Daniel. Saka pwede bang tigilan mo ng pagpapanggap mo? Kahit anong gawin mo, hindi tayo pwede. Kaya pwede ba ilapag mo na lang yan at umalis ka na? Napayuko na lamang si Daniel at pilit ang ngiti na tinaas ang paningin sa katumango. Pati siya, ramdam ang sakit ng ginagawa niya rito. Ngunit kailangan niya itong ipagtabuyan dahil aasa lamang ito sa wala. Nang makaalis na ang lalaki, saka pa lamang niya hinayaan na tumulo ang kanyang luha. Hinayaan niya lamang yun hanggang sa maubos yun at mapagod ang kanyang mga mata. Pagdating ni Cheska, ay kita niya ang pagtataka sa ekspresyon ng mukha nito. Panay din ang titig nito sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Bakit? May dumi ba ang mukha ko? Grabe kang makatitig ah. So, wala kang alam? Ang daming bodyguards doon oh. Sabi ng isa, padala daw sila ni Daniel. Pumunta siya rito no. Ha? Bodyguards? Ano na namang trip ng isang yun? Sabing kaya ko ng sarili ko eh. Ang kulit talaga. Sana all sinusuyo. Baka naman mamaya rurupok ka na. Ewan ko sa'yo. Saka paalisin mo na nga sila. Tigas talaga ng ulo, sabing kaya ko na sarili ko eh. Ay wag. Mabuti na rin yan ganyan para panatag yung loob kong iwan ka. Saka kay Daniel lang naman susunod yung mga yan. Magsasayang ka lang ng pagod at laway mo. Napahinga naman ng malalim si Cheska at napagtantong tama ang kanyang kaibigan. Napaupo na lamang muli sa sofa si Mika at napabuntong hininga, saka hinaplos ang tiyan niya. Bawat araw, panay ang pagdalaw ni Daniel sa kanya. Panay pa ang palusot nito sa kanya kung bakit ito naroon. Pati si Cheska, sinusuhulan nito ng pagkain para lang hindi siya makapagreklamo kapag naroon ito.
Sa tuwing uuwi ang lalaki, panay pa rin ang pagtakas sa kanya ng kaibigan para hindi niya ito mabatukan. Bakit ba panay ang pagpunta mo dito? Di ba sabi ko sa'yo, layuan mo na ako. Masasaktan lang tayong pareho. Kaya pwede ba, huwag mo nang pahirapan pang sarili mo. Marami namang iba dyan. Yung deserve mo. Hindi kagaya ko. Tingnan mo nga ako ng mabuti. Oo, Mika. Marami diyang iba. Marami. Pero ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa huli. Kaya kong tiisin ang lahat ng sakit. Maghihintay ako hanggang sa handa ka na rin sumugal. Hindi ako titigil, Mika. Hanggang sa mapasakin ka. Ganon kita kamahal. Hindi nga kasi kita mahal. Ni isang beses hindi kita minahal. Please, huwag mo naman akong pahirapan. Is that what you really want, Mika? Talaga bang nahihirapan ka sa ginagawa ko? Oo, oo, nahihirapan ako. Mas gusto kong wala kang ginagawa. Dahil mas nahihirapan akong itaboy ka. Kinakausap na lang kita dahil naawa ako sa'yo. Mapait na napangiti si Daniel sa katumango. Napabuntong hininga na lamang si Mika dahil iba ang lumalabas sa kanyang bibig sa sinisigaw ng kanyang puso. Kung sa totoo lang ay ayaw niyang pumayag si Daniel sa mga sinasabi niya rito at magpapatuloy pa rin, ngunit ayaw niyang masaktan niya lamang ito sa paulit-ulit na pagtataboy niya. Sa tuwing maaalala niya ang pangako sa yumaong ina. Lumipas ang ilang araw na hindi na talaga nagparamdam si Daniel kay Mika at alam niyang nangungulila siya rito. Ngunit wala siyang magawa kundi ang magtiis dahil ginusto niya rin yun. Huy, buntis! Kanina ka pa dyan ah. Hindi ka ata mapakali. Kumakatibay ang puwet mo. Maupo ka nga. Di ko makita yung pinapanood ko eh. Laki-laki na rin ng tiyan mo. Kasalanan ko bang hindi ko gustong umupo? Kita mong malapit na yung due date ko. Malamang kailangan ko ng ilakad-lakad to, no? Para madali ang paglabas ng future inaanak mo. Pag ikaw talaga, hindi ko kinuhang ninang. O edi wag. Mamaya house and lot pang ituro mong hingin na pamasko ng anak mo sa akin. O di, totas na ako niyan. Nilupa nga sa bao, wala akong... Ah, ganun? Sige. Sa'yo mismo nang nanggaling yan, ha? Sindi na kita kukuning ninang. Pag ikaw nang gulo sa binyag ng baby ko, makakatikim ka talaga sa akin. Ito naman, di mabiro. O sige na, maglakad-lakad ka na dyan hanggang gusto mo. Gusto mo samahan pa kita hanggang Australia eh. Natawa na lang naman ang dalawa. Hanggang sa natigilan si Mika dahil sa biglang pagsakit ng kanyang tiyan. Halos hindi naman magkanda o gaga si Cheska dahil hindi niya alam kung ano ang unang gagawin. Kahit sobrang sakit, pinaalala pa rin ni Mika ang dapat gawin sa kaibigan dahil tila mauuna pa ito sa emergency room kesa sa kanya. Nang makababa na sila, agad silang sinalubong ng ambulansyang tinawagan kanina ni Cheska. Nang makarating doon, dinala sa delivery room si Mika dahil pumutok na ang panubigan niya. Hanggang sa nawalan siya ng malay nang mailabas ang kanyang anak. At pagkagising niya ay ang nakangiting kaibigan ang bumungad sa kanyang paningin. Bes, kumusta ka? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nahihilo ka ba? Teka, tawagin ko lang yung doktor ha. Maya-maya pa ay dumating na ang doktor at tiningnan na si Mika. Nang makumpirma nito na walang problema, binigay na nito sa kanya ang kanyang anak. Ang baby ko, babae siya. Sabi ko na nga prinsesa siya. Talagang nararamdaman ko sa tiyan ko palang na babae siya. Nagkakasundo kasi kami sa mga gusto ko. Oo nga, bes. Ang ganda niya nga, kamukhang kamukha mo. Oo nga pala. Someone is here. Si Daniel. Gusto niya raw kayong makita. Just ka naman. Sige na, bes. Kausapin mo na. Saka huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sundin mo na yung puso mo. Maiintindihan ka naman ni tita. Matapos iyong sabihin ni Cheska, lumabas na ito.
Maya-maya pa ay pumasok si Daniel na matagal niya ring hindi nakita dahil rin naman sa kagagawan niya. May dala pa ito sa kanya na mga prutas at hindi mawala ang ngiti na nakapaskil sa labi nito. Umupo ito sa kanyang tabi, sa kanakangiting pinagmamasdan ang kanyang anak. Pwede ko ba siyang mabuhat? Pero kung hindi, ayos lang naman. Gusto ko lang talaga kayong makita at masigurong ligtas kayong dalawa. Halos tumulo naman ang luha ni Mika sa sinabi niya. Sa sobrang bait nito, nakokonsensya siya sa ginagawa niya. Sorry sabi ko hindi na kita kukulitin. Kaso hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang wala ka. Gusto ko kahit makita man lang kita. Ayos na yun sa akin. Sige, pwede mo na siyang buhatin. Dahan-dahan lang Malambot lang kasi ang ulo niya dahil bagong panganak pa lang. Napangiti naman si Daniel at agad binuhat ang sanggol. Kitang-kita pa ni Mika kung gaano ito kakomportable kay Daniel na para bang nakilala nito ang lalaki. Paglaki niya, hula ko kasing ganda ka niya. Kasing bait, kasing sipag, kasing tibay. At syempre, alam kong mamahalin ka niya. Siyempre, anak ko yan eh. Kanino pa ba yan magmamana? Dawn Ilara, you should name her that. Isang kumikinang na bagong simula. Napangiti naman si Mika dahil hindi na siya mahihirapan pang magpangalan sa anak niya dahil kay Daniel. Salamat. You're welcome. Araw-araw, dumadalaw si Daniel sa ospital. Siya ang nag-aasikaso sa babae kapag nasa trabaho si Cheska, na pinagpapasalamat naman ito. Hinayaan na lang naman ni Mika ang lalaki dahil sa ngayon ay gusto niyang makinig sa kaibigan na sundin ang tibok ng puso niya bago pa mawala si Daniel at mapunta pa sa iba. Nalaman niyang tinanggihan ng lalaki si Andrea na simula bata pa sila, gusto na talaga ang binata. Napansin ng binata na nakatitig lamang siya rito. Kaya lumapit ito sa kanya sa kasinuklay ang kanyang buhok gamit ang mga daliri nito. Maya-maya pa ay bumuntong hininga ito bago magsalita. Pwede ko na bang linawin yung tungkol sa magulang natin? Hindi ka naman na ganun kagalit, di ba? Oo, hindi na. Bakit? Ano ba yon? May dapat pa ba akong malaman? Bukod dun sa sinabi ni Mommy sa akin. Oo. Ang totoo niyan, hindi totoong iniwan sa ere ng dad namin ni Andrea, ang daddy mo. Ang daddy mo mismo, ang bumawi ng shares ng company namin sa company niyo dahil malapit na itong mabankrupt. Ayaw niyang madamay pa sina daddy. Your mom was against it, kaso wala siyang magawa. Nagalit siya kina daddy nang sundin nila ang daddy mo. Napailing naman si Mika dahil hindi siya makapaniwalang yun pala ang katotohanang itinago ng kanyang ina sa kanya. Wala palang kasalanan ang pamilya ni na Daniel sa kanila. So wala talagang may kasalanan sa nangyari? Yes, Mika. Your dad got depressed, right? Ang mami mo naman, nagkasakit. Sinubukan naming tumulong kaso wala talaga. Nang sinubukan ka naming kunin, may kumuha na rin daw sa'yo na kamag-anak ng daddy mo. Bigla namang naalala ni Mika ang lola niyang namayapa na rin na nagpalaki at nagpaaral sa kanya. Naluha na lamang siya at agad naman siyang inalo ni Daniel. Matapos ang lahat, bumalik na ng kondo ni Daniel si Mika. At nang magtagal, lumipat na sila ng sarili nilang bahay. Katulad ng dati, palagi na niyang natitikman ang adobo ng kanyang ama na specialty nito at ng ama ni Daniel na namana ng binata. Nalaman din ng lolo ni Daniel ang tungkol sana sa kontrata nito. Ngunit, imbes na magalit, natawa pa ito sa naging takbo ng kwento nilang dalawa. Hanggang sa ikinasal ang dalawa at ang una nilang binisita ay ang puntod ng ina ni Mika. Ay ma,
I'm happily married na. Thank you po. Mukhang ikaw pa talaga ang naghanap ng paraan para mangyari yun. Miss ko na kayo ni Papa. Hayaan mo sana akong mahalin si Daniel. Huwag mo sana akong mumultuhin Huwag po kayong mag-alala, tita. Mamahalin ko po ng sobra-sobra ang anak nyo. Pati na rin ang anak namin. Poprotektahan ko sila kahit anong mangyari. Pangako ho yan. Pasensya na po at natagalan bago ko po siya natagpuan. Tila sumagot naman ang ina ni Mika nang bahagyang humangin, kaya't natawa na lang silang dalawa. I love you, Ma. Ingat kayo dyan sa heaven ni Papa. Sana masaya kayong dalawa. Niyakap naman ni Daniel si Mika, saka masuyong hinalikan sa ulo. I love you, my sweetheart. I love you, hubby. At doon na nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Mika at Daniel na puno ng saya, inspirasyon, kalungkutan, pagsubok at pagmamahalan. Mas magaan pa rin talaga kapag alam mo na wala kang natatapakang tao at wala kang kaaway. Kaya dapat matuto tayong magpatawad at makipag-usap dahil lahat ng bagay ay pwede namang idaan sa malinaw na usapan. Kaya sa huli, hindi naman mahalaga na manalo tayo sa bawat away. Mas mahalaga pa rin na piliin natin ang kapayapaan dahil iyon ang tunay na panalo. Hindi ito kahinaan, ito ay tapang. Tapang na kahit kailan ay hindi kayang maagaw o makuha ni numan sa atin. Wakas!